Kingdom of Jesus Christ. BBM resign, Duterte yata, nandyan. Nandyan na si Duterte. Nandyan na. Mayor pa si Duterte, nandyan na. Ay, ng pagkain. Andyan. Hello guys, welcome to my vlog. Grabe talaga yung Davao ngayon, People's Powers na nga, kasi nga napakadelikado na pag ikaw ay maglakad-lakad dyan. Baka hindi mo alam ay huhulihin ka na lamang at bubugin ng mga pulis. At ayan nga, nagkakagulo na naman. At yan nga maririnig natin na andyan na si Mayor Baste at si Pulong, gayon si Vice President Sara Duterte. Sana matapos na nga yung kaguluhan na to, kasi nga nakakatakot na sa mga tao, lalong-lalo na sa mga tao na mga inosente na hindi man lang nila pinapapasok. At yung pinakakatakot dito kasi nga meron nang namatay. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Wala na, si Coach Oli. Ito kay Paniniti. Kasi itong mga pulis natin na dito tatanggal kay OJC. Kasama po ito si Marvin. Hindi sila nanindigan sa katarungan. Hindi sila nanindigan sa tama. Kaya ipinapakita ng taong bayan, kung hindi nyo kami kayang ipagtanggol sa katarungan, kami mismo ipapakita namin kung paano manindigan sa katarungan. Ito na po. Kaya nga panawagan sa mga personalidad, pumunta na po kayo dito. Eric, pumunta ka na dito, masaya dito. Kaya ito na matagal natin inaantay. Ito po, at meron pong kaganapan dyan na may papuntang mga taong bayan, papunta towards the airport siguro. Makakuha nga tayo ng report dito kay Brother Jay. At pumunta doon at pinakarangan nito. Parang may... At mukhang dumadami na daw ang tao na inaharangan ng pulis. Kaya nga ito, Mr. Marcos, tingnan mo ito. Abalos and Marbil, no? Armed Forces of the Philippines, no? Gibo, Chudoro. Anong gusto niyong gawin dito? I-disperse? Sakta ng mga tao? Hindi niyo na ito yung mapipigilan. Nagigising na po at namumulat na ang buong sambayan ng Pilipino. Ang paghuhukom ay dumating na. Ang pagtutuos ay nandiyan na. BBM resign, Marcos alis dyan. Dumadagundo ngayon sa Davao City. At naririnig nila Coach Oli, live, nandun sila. At kami naman ay naglalakbay via Information Highway at upang iparating sa buong daigdig, nagsisimula na po ang panawagan ng mamamayang Pilipinong bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng akusado at sindikatong gobyerno ni Marcos. At itayo namin ang matino at matuwid na gobyerno at pamumunuan kami ng aming Vice Presidente bilang legal at konstitusyonal na tagapagtaguyod ng suksesyon sa kapangyarihan sa pamahalaan. Ito po hindi na mapipigilan. This will now be the birth and unfolding of real power of the people starting right now in Davao. Sambayan ng Pilipino, pagising na po kayo. Huwag niyong antayin na lumala po ang ating kalagayan sa isang incompetent at napaka-notorious sa moral bankruptcy na uri ng gobyerno ni Marcos, kung saan ginamit niya ng private armed goons and hoodlum ang mga pulis. Hindi na po ito mapipigilan. Gabi ng pagpapanganak sa kasaysayan na nagaganap ngayon na pagsisimula ng people power sa Davao City. Ka-Eric, Coach Oli, naalala ko yung sinabi niya ni Vice President Inday Sara Duterte nung pinuntahan siya ng magkakapatid na Marcos para suyuin kasi kulang sila ng suporta sa Visayas at Mindanao. At ang naisip ni Vice President Inday Sara Duterte during that time ay ang Mindanao at ang Visayas, kung saan maraming mga proyekto na naumpisahan, mga key projects, ang kanyang tatay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula rito, umaasa siya na magkakaroon ng tunay na unity at continuity. Pero ano ang nangyari ngayon? Lalo na dyan sa Mindanao na pinagkakaitan na ngayon. Kaya sa mga taga Mindanao na hindi man makakapunta sa Metro Manila, kasi ang sumikat dito, ka-Eric, yung EDSA. Parang ang nakikita ko, baka ang susunod na EDSA ay dito na ngayon sa bahagi ng Davao City, ka-Eric. Correct. Agree. Kaya nga ang banggit natin, the offering of life
and sacrifices of Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibodon has now grown into fruition to become a redemption of the country. At ang people power, ayan na, ang kandila ng Pilipinas, ayan na, dumadagsa na po ang mamamayan. Tama ka, Brother Admar, the birth or rebirth of people power now is being started in Davao City in front of Davao Cathedral of Kingdom of Jesus Christ. Ito po'y hustisya at katarungan para sa sambayanang Pilipino at nagsimula na ngayon sa Davao. Sinisingil na po ng mamamayang Pilipino ang kalapastanganan, abuso at sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. Napupundi na at napupuno na ang mamamayan. Kaya ngayon dumadagsa na sa Davao City. Nananawagan tayo sa buong daigdig na may mga Pilipino sa buong bansa na kung saan man kayo, by the number of 5 or 10 lang kayo, magtipon-tipon in prayer and in solidarity, online, join SMNI, DCAR online platform, and join the online people power right now happening in Davao City. At ito nang simula ng pagpapanganak ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado. Coach Oli, nandiyan. Eric at Brother Admar, siguro magpapaalam muna ako dahil wala na akong masabi dahil nagliliyab na to. Gusto ko lang lumabas. Okay. Sige. Pasensya na po Eric, brother. Sino yung dumating? Congressman Duterte yata, nandyan. Nandyan na si Congressman Duterte. Oo, nandyan na. Mayor Basti Duterte, nandyan na. Asulat ng pagkain. Oo, andyan na. Padala si Congressman Pulong Duterte. Ayun na, Senator Paco de la Rosa. Let's go now to Davao. Gusto ko lang bumaba. Sige. Okay, Coach Oli. Kami dito ko Maraming na salamat. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon nito na magpasalamat tayo sa KOJC. Dahil alam naman natin ito ay trabaho ng buong Pilipinas, buong mamamayan. At alam natin, nararamdaman natin, nag-aalab ng puso ng mga Pilipino. Pero ito po ay naging kasangkapan ng KOJC para ito'y simulan. Ang kailangan lang po natin kasi ay spark, yung simula. At ito na nga po yung inaantay natin. Ito na yung spark at sinimulan ng KOJC. Maraming salamat po sa KOJC at gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sa pagsuporta at talaga po ang hustisya ay makakamtan lang sa Diyos. Maraming salamat, Brother Admar. Eric, kita-kita po tayo. Bababa na ako. Maraming salamat. God bless everyone. Every side. Maraming salamat si Coach Oli ng Banateros, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila sa labas. Patuloy ang pagdami, Eric, ng mga tao sa labas. So marami din mga kapatiran tayo dyan sa loob ng KOJC, hindi na nga pinapalabas, no? Pero nakikiisa din sila. Meron din tayong mga footage dahil tayo napapanood din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound Eric at nakikiisa din sila dyan sa mga ganap ngayon sa labas ng KOJC compound Eric. Ngayon ay justice for Kingdom of Jesus Christ, justice for all. At nananawagan ng buong sambayan ng Pilipino na lumayas na sa kapangyarihan si Marcos Jr. at ibigay na po ang tamang pamamahala sa tamang pamumuno ng ating Vice Presidente. Pangalawa, nanawagan po ang mamamayang Pilipino na palayasin na ang illegal na pag-okupa ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at palayasin na sa poder. Kasama po ni Marcos, si Abalos, si Marbil at saka itong si Torre. At sila po'y singilin sa kanilang mga krimen at paglabag sa karapatan ng mamamayan. At pangatlo, nananawagan po ngayon ang sambayan ng Pilipino sa buong Mindanao, Davao and buong Pilipinas. Nagsisimula na po ang panawagan magkaroon ng bagong gobyerno at mapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan. Ito po'y gabi ng pagpapanganak sa tinatawag naming the real birth of people power in Davao para po bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng abusadong gobyernong ito. Nakikita po ninyo
Nakakasama po natin sila online. Ngayon po, hindi na ito mapipigilan. Taong bayan na po ang nagpoprotekta sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan na po ang nananawagan na ipagtanggol at bigyan ng katarungan ang mga kababayan nating dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. BBM resign, no? Marami na rin mga maliban sa mga bananeros, marami na rin ang mga vlogger na nagla-live dito sa mga ganap ngayon sa Davao City, dito sa mga ka-Eric, and ang panawagan nila malinaw ito, BBM resigns. So, kumbaga, napatong-patong na ang lahat ng mga problema kinakaharap ngayon, lalo na yung rule of law, hindi na pag-observe sa rule of law, kawalan ng matinong solusyon sa problema sa kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng solusyon sa kriminalidad. Hindi natin alam kung ano na ang mga nangyari dito sa mga ganap, sa mga missing na mga individual at mga tao, problema sa illegal na droga at iba pang mga krimen. Pero iba kanilang mga tinututukan, hindi na naaakma sa pangangailangan ng taong bayan, ka Eric. Tama po. At napakaganda ang tanawin, Brother Akmar, mga kababayan, na may nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas. Those who have flags at their homes, dalhin niyo po dito ngayon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa labas to symbolize our solidarity for the country and the people. Mga flaglets o mas maganda mga flags mismo ng Pilipinas, at ngayon ay madagundong po ang boses ng ikinig po kayo dito sa live broadcast for 48 hours na ng SMNI at ng DZAR. Ay nakikita po ninyo ang panawagan, Marcos alis dyan.